Atin pong pagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Most Beloved Psalm, Psalm 23. At this time, hayaan niyo pong basahin ko sa Ingles at sa ESV. Psalm 23. Ito po ang sabi, The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Let's pray. O aming dakilang Diyos, kami po ay muling lumalapit sa inyo ng may pasasalamat sa aming mga puso, na muli po naming maririnig ang tinig ng aming mabuting pastol. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na naituro niyo na po sa amin sa mga nakaraan patungkol sa passage na ito. At nawa sa araw na ito, O Diyos, ay muli kaming mapaalalahanan ng inyong kadakilaan, ng inyong pag-aaruga sa amin bilang inyong mga tupa. Tunay, Panginoon, na walang ibang katulad mo, walang Diyos at pastol na katulad mo na maihahambing sa iba, dahil ang inyong pag-aalaga ay walang katulad. Ang inyong pag-aalaga ay punong-puno ng punong-puno kayo ng pag-aaruga at love and grace sa inyong mga tupa. O Diyos, sa aming pag-aaral ng inyong salita, tulungan niyo po kami. Alam namin, Panginoon, at kinikilala namin ang aming kahinaan. Madaling mag-wander ang aming isip. Madaling mapunta sa ibang mga bagay ang aming mga isip, na mawala kami sa focus ng tangi naming purpose why we are here. That is to worship You and to listen to Your word. Help us, for we know, Lord, that just like a sheep, we are prone to wander and go astray. So Lord, be gracious to us and deal with us with Your kindness. Ayaw namin, Panginoon, na maging routine na lamang ito sa amin or just a mechanical for us, but we want this day to be a delight and a joy and a refreshment for our soul. Help us. All these things we pray in Christ's name. Amen. I hope and pray na sa ilang Sunday na ng pag-aaral natin sa Most Beloved Psalm na ito, ang Psalm 23, ay kumbinsido na kayo that there's no other shepherd like our divine shepherd pagdating sa pag-aalaga niya sa kanyang mga tupa, the believers. And I hope and pray na bilang mga believers na mas nakita natin through our study ng Psalm 23 kung gaano pinagpala tayo bilang mga tupa ng Diyos under His care. At mas na-appreciate sana natin ang kanyang pag-aalaga sa atin, na ito ay mag-udyok sa atin na magkaroon tayo ng patuloy na pagpapasalamat at pagpupuri sa ating mabuting pastol. Kaya nga, no wonder this psalm ay most beloved psalm by many and has been an encouragement for many believers, especially sa panahon na sila ay nanghihina spiritually at sa matinding kabigatan na kanilang pinagdadaanan sa buhay. For in this psalm, we can see the faithfulness, the unparalleled care and abundant grace of God to His people. Now, we are in the section kung saan we are dealing with the topic, what the divine shepherd provides. From verses 2 to 3, na ano ba ang pinagkakaloob ng ating mabuting pastol para sa kanyang mga tupa. Nakita natin how God provides and
care and nourishment for our soul. And also nakita natin, He provides rest for our soul. And last week, nakita natin, He provides restoration for our soul. And this morning, we will look at sa isa pa na sinabi diyan that He provides guidance or leading for our soul. It says in verse 3b, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. So there are three subheadings I want us to consider. First, its importance. Secondly, its means. And lastly, its purpose. So first of all, yung importansya. Here, David confessed ang napakadakilang realidad na ang Diyos mismo, His shepherd, ang gumagabay sa kanya, naglilid sa kanya sa daan ng katuwiran. The responsibility for leading the sheep or the believers is principally the Lord's. He leads us and we follow. But then, saan tayo nililid ng Panginoon? Sinabi sa ating text, the paths of righteousness. The word righteousness or katuwiran, in the original language, it means adhering to the moral standards like justice, uprightness, or honesty. In other words, ito ay pamumuhay o pagsunod o paglakad sa kalooban ng Diyos. A kind of life that is pleasing to God and obedient to His commands. One writer says, to walk in the paths of righteousness is to live in the heart obedience to the heavenly shepherd's commands. So ito ang nais ng Diyos para sa atin na kanyang mga tupa, na mamuhay tayo sa katuwiran o lumakad tayo sa katuwiran at sa kabanalan na katulad ng ating Panginoong Hesus. Ito yung daan kung saan tayo nililid ng Panginoon. Now, bakit importante na ilid tayo ng Diyos sa daan ng katuwiran? It is because, tulad ng nakita na natin, our proneness to take the wrong path. Kung merong matuwid na daan, meron din namang hindi matuwid o mali na daan. At malapit tayo na pumunta at piliin ang maling daan, even us who are Christians. We are like sheep who are prone to wander and go astray. We are prone to take the other path than the path that God wanted us to take where He is leading us. Dahil sa minsay katigasan ng ating mga puso, ng labi ng ating kasalanan, ay madalas tayong tumungo sa maling landas. At alam nyo, sa buhay na ito, humaharap tayo sa maraming desisyon sa buhay. There are many paths na available sa atin na kailangan nating mag-decide kung ano ang dapat nating tahakin. Sometimes, merong mga mababaw lang na desisyon na ang ating gagawin. Halimbawa, anong kulay ng damit ang susuotin mo ngayon? Anong pagkain ang pipiliin mong kainin mamayang lunch? Ngunit, merong mga desisyon din naman sa buhay na ang nakataya ang ating moral. There's moral and ethical issue involved. Halimbawa, kung ikaw ay single na babae, walang nanliligaw pa sa'yo, or kung meron man, hindi mananampalataya, anong tatahakin mong landas? Anong pipiliin mo? Or kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, pipiliin mo ba yung trabaho na alam mo, magko-compromise ka sa commitment mo sa Diyos? O pipiliin mo yung trabaho dahil malaki yung sahod pero mag-compromise ka naman sa yung commitment sa church? Halimbawa sa pagsamba sa araw ng linggo. O kaya naman may ino-offeran ka ng malaking sahod sa ibang lugar. Pero sa lugar na yon, alam mong walang malapit na church, wala kang church na maatinan doon. Alam mo, mapapalayo ka sa iglesia, sa fellowship of the church. What's the path na iyong pipiliin?
So, maraming mga decisions na ating kinakaharap. At kung i-boil down natin yung mga kinakaharap nating decisions sa buhay, basically, meron lang dalawang paths na available or options na kinakaharap natin. At ano yung dalawang daan na yon? Ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi kalooban ng Diyos? Ito ba ay daan na sa dulo nito ay magbibigay luwalhati sa Diyos? O daan na sa dulo nito ay maaari mong ikapahamak? Ito ba ay daan kung saan mapapalapit ka sa Diyos, matutuwa ang aking Panginoon, at mapapalakas ang aking pananampalataya? O ito ang daan na hindi malulugod ang Diyos at ikapapahamak ng aking kaluluwa? These are the paths available for us that we face almost every day sa ating buhay. Marahil sabihin nyo, mga kapatid, napakadali lang yan. Napaka-obvious, dapat ang tamang landas ang piliin ko. Ang tamang daan na nakakalugod ang dapat kong tahakin. Well, napakadaling sabihin, pero tanungin ko kayo, ilan na ang naging decision nyo sa buhay na pinagsisihan nyo sa uli? Sinabi nga sa Proverbs 14:12, there's a way that seems right to a man, but its ends is the way to death. May ganitong tendency tayo. Akala natin tama yung desisyon natin. It seems right and reasonable for us. Pero mali pala yung tinahak nating landas. Ang dulo pala nito ay kapahamakan. Kaya nga, nung pinag-aaralan ko dito ko talaga mas lalong namangha sa sovereignty ng Panginoon at pagpapasalamat sa Diyos. Dahil kung ikaw ay anak ng Diyos, di ba? Sa kabila ng mga naging mali mong desisyon sa buhay, ay kumilos ang Diyos para totally hindi ka mapahamak. There are many decisions that we made that were wrong. But hindi naman ito nag-i-encourage sa atin na laging tumaliwas sa kalooban ng Diyos dahil total, kikilos naman siya, ikikilos niya naman ito para sa mabuti, para sa akin. No. We take yung realidad na merong mabigat na consequence yung pagkakamali, our wrong decisions. But thanks be to God. He leads us sa tama and correct us sa ating mga maling desisyon. Ganito tayo, we are prone to take wrong decisions, the wrong paths. Now, ano ang mga dahilan kung bakit tayo nahuhulog sa maling desisyon? Una, dahil madalas binibase natin ang ating decision sa kung anong mas nakakalamang tayo materially o kung saan mas makakagain tayo materially at kung saan mas convenient. Doon natin madalas binabase yung decision natin. Ano ba yung convenient? Ano ba yung makaka-gain ako? Disregarding kung saan talaga yung mas makakatulong sa atin spiritually. Pipiliin ko itong trabaho kasi mas kikita ako dito. Ito ang aking gagawin kasi mas convenient sa akin, na hindi pinag-isipang mabuti. Kung ano yung epekto nito sa iyong kaluluwa, sa iyong relasyon sa Diyos. I remember yung story ng isang pamilya na nagdesisyon pumunta sa ibang bansa. This is not in our church. Dahil doon mas maalwan ang buhay nila, pero walang biblical church doon na makapagsamba sila. At kung saan patuloy silang lalago spiritually, tuwing kakausapin sila ng naging pastor nila sa Philippines, puro reklaming naririnig ng pastor dahil wala daw church doon, di daw sila nakakapagsimba, hanggang nagkagulo yung relationship nila at hindi na alam ng pastor nila sa Philippines kung ano yung nangyari sa kanilang marriage. Minsan ganun tayo mag-base sa ating decision sa buhay. Kung saan convenient, kung saan practical, disregarding kung ano ang magiging effect
nito sa ating spiritual life. Isa pang halimbawa, yung utos ng Diyos na isanctify natin yung araw ng linggo dahil ito yung araw na tinalaga ng Diyos sa atin na tayo ay magsama-sama at sambahin siya at makinig ng salita ng Diyos. Pero anong pinipili ng iba? Online na lang. Mas convenient. Hindi kailangan mamasahe, gumising ng maaga. O kaya naman, naka-attend na ako ng morning worship, hindi ko na kailangan umattend ng afternoon worship. Mas practical yun. Dahil magagamit ko pa yung ibang nalalabi kong oras sa ibang mga bagay. Sadly, dito natin binibase ang ating decision sa buhay kung ano ang convenient para sa atin, disregarding what will be the effect of it sa ating spiritual life. Now, other base yung kanilang decision kung saan sila masaya. Diba? Yan ang motto ng generation natin ngayon. What makes you happy, just do it. Choose it. Ang importante, masaya ka. No. Walang kasayahan na magdesisyon ka sa iyong sarili na labas sa kalooban ng Diyos o hindi ka mapapalapit sa Panginoon. Ang isa pang problema is that we're prone to take providence as our primary guide instead of God's Word. And what do I mean by that? Mag-ingat tayo na mas binibase natin ang ating desisyon sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, mga events, instead sa kung anong malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Yung nangyayari sa ating buhay o sa paligid, marahil input lamang yon, but it should not be the substitute kung ano talaga ang malinaw na kalooban ng Diyos na makikita natin sa kanyang salita. Sabi ni Palmer Robertson, sometimes, when everything is going just right, you conclude that God's hand must be in it. But that may not be the case at all. You need something more specific than circumstances. You need the confirmation of the Word of God. How many times in your life have you gone against the teaching of the Word of God because you had tunnel vision and stubbornly saw only what you wanted? And sinabi niya, beware of reading providential circumstances in a way that contradicts the explicit commands of the Lord. Halimbawa, malinaw sinasabi ng salita ng Diyos, husband, love your wives. Fathers, bring your children up in the discipline and in instruction of the Lord. And in 1 Peter 3:7 it says, husbands, live with your wives in understanding way. But then, there's a job offer sa iyo sa ibang bansa. Malaki ang sahod, in Providence, mabilis ma-approve yung visa mo. There's enough money to go there. Ngunit kailangan mong iwan yung mga maliliit mong anak at yung iyong asawa. Sasabihin mo ba, kalooban ito ng Diyos? Mabilis na-approve yung work visa ko, walang delayed sa process. It must be the will of God that I go there. O kaya naman, sinabi ng Diyos, napakalinaw, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Don't be unequally yoked to unbelievers. That command involves huwag kang magkaroon ng romantic boyfriend-girlfriend relationship sa hindi mananampalataya. Pero nagkagusto ka sa katrabaho mo o sa classmate mong hindi mananampalataya. Tapos nalaman mo, gusto ka din niya. Then may pangyayari sa buhay mo na talagang nahulog yung loob mo sa kanya. Nakita mo kasi, responsable siyang tao. Yung qualities na nakikita mo sa kanya, nakikita mo sa kanya ay napakaganda. Sasabihin mo ba, kalooban ito ng Diyos na makarelasyon ko siya?
Diba? Tapos pinag-pray mo, kung siya talaga Lord para sa akin, makikita ko siyang nakasuot ng orange sa araw ng Lunes. But lo and behold, naka-orange nga. Sasabihin mo ba, kalooban ito ng Diyos sa akin? Pero ang clear command ng Diyos, don't be unequally yoked sa unbeliever. Sasabihin mo ba, this must be the will of God? Nagtutugma-tugma yung pangyayari. Sa gusto ko, no. We need to be careful not to interpret the will of God through providence. But primarily, we know, we understand and obey the will of God through the clear commands written in our Bibles. Kaya minsan napapahamak tayo sa mga desisyon natin sa buhay. Hindi muna natin kinukonsulta ang salita ng Diyos. Hindi tayo nag-spend ng time para manalangin. Nagabayan tayo ng Diyos o hindi tayo humihingi ng counsel sa mga mature na mananampalataya, lalo na sa ating mga pastor if you are a member of a church. Alam niyo yung nakakalungkot nangyayari sa loob ng iglesia ngayon? Huli na nang nalalaman ng mga pastor na gumawa na pala ng major decision ang kanilang member. Dahil yung member nila hindi man lang kinausap ang kanilang pastor, humingi ng payo bago gawin yung kanilang major decision sa buhay. Huli na, nakapag-asawa na pala, umalis na pala, tsaka na lang nalaman ng pastor. That's very sad. Now, the point is, malapit tayong piliin ang maling daan, the wrong path. Kaya, napakalaga, nagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. We desperately need guidance from God. At salamat sa Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. We have Him as our good shepherd who will lead us, who promised to lead us in the right paths. It implies that it is God's responsibility to lead us and our responsibility is to follow. But gaano kadalas ginagawa natin ang ating responsibility to follow God's leading sa ating buhay through His words? Kaya't papuri sa biyaya ng Diyos dahil sa kabila minsan ng pagkakaligaw natin ng landas, ang ating mabuting pastol ay binabalik at ibabalik tayo sa tamang lakarin. Kung ikaw ay kanyang tupa, He knows the way that I take. And He leads me to the right paths. One commentary says, this truth that the Lord has taken it on Himself to guide His sheep is a wonderful thought to Christians who long to please the Lord, who want in all their ways to honor Him. The sovereign, all-wise, kind, and purpose-filled guidance of the Divine Shepherd is a promise to cherish. The Good Shepherd promises not only to lead us, but also to be with us every step of the way. Mga kapatid, napakadakila ng ating mabuting pastol. He leads His wandering sheep to a proper path. And in leading them, He is with them in every step of the way. And that leads us sa ating heading. It means yung kaparaanan. Ano ang kaparaanan ng Diyos sa kanyang pag-guide sa atin sa matuwid na daan? Primarily, our divine shepherd guides us in the path of righteousness through His written word, the Bible. In other words, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagagabayan tayo patungo sa kalooban niya sa marapat nating tahakin. Sinabi sa Psalm 119:106, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So sinasabi ng psalmist na ito, ang salita ng Diyos, ang aking ilawan. Nagbibigay ito ng liwanag upang hindi tayo mapahamak. Nagbibigay ito ng
insights and wisdom to guide us upang di tayo mapahamak sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan, ng kasinungalingan at kadiliman. Kung wala ang liwanag ng salita ng Diyos, panigurado, hindi sa daan ng katuwiran tayo tutungo, kundi sa daan ng kamalian. I remember yung napanood ko sa internet, merong nagbabike na sa sobrang dilim na kalsada, then sa likod niya ay isang sasakyan na iniilawan siya para makita niya yung daan. Ngunit sa kalagitnaan, habang mabilis na nagbabike yung nasa unahan, yung sasakyan, bigla niyang pinatay yung kanyang ilaw. In just a seconds, nung binuksan ng sasakyan muli yung kanyang ilaw, yung nagbabike nandun na sa malalim na talahiban. Without the light of the Word of God, we will go astray and take the path of darkness that leads to destruction. Same thing na paalala sa atin, mga kapatid, without the Word of God ingrained in our mind and heart, we will go astray. In Psalm 109 verse 9, it says, "How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word." Nais mong lumago sa buhay ng kabanalan? Isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng salita niya. Napakalinaw sa salita ng Diyos. Anong klaseng buhay ang hinahangad ng Diyos para sa atin? Anong klaseng buhay ang marapat makita sa atin bilang mga tinubos ng dugo ni Jesus? Hindi mo kinakailangan maging genius sa Bible or madaming alam patungkol sa Bible, though it's good na madami tayong alam. Ngunit hindi ito sasapat kung wala namang pagsasabuhay ng mga katotohanan na makikita natin sa salita ng Diyos. We are not just to be hearers of God's word, accumulating more and more knowledge, but we must be doers of God's word. For in obeying and walking in it, there is the path of righteousness. Ang problema ngayon sa madaming churches, even sa mga Reformed churches, sobrang busy at pinagtatalunan ang mga passage na hindi malinaw sa Bible. But pagdating sa mga simple at klarong sinasabi ng salita ng Diyos, ang hina i-apply. One writer says, "It would be foolish, however, to think that because we read God's word and believe its truth, we must therefore be walking in the paths of righteousness. To walk in the paths of righteousness is to live in heart obedience to the heavenly shepherd's commands." So mga kapatid, ang salita ng Diyos ay napakahalaga na pag-aralan natin ito, pagbulay-bulayan, ngunit hindi lamang para basahin, kundi sa buhay. Ang salita ng Diyos ang ating gabay na magtuturo sa atin sa matuwid na landas na dapat nating tahakin. Are you thankful that you have the sure Word of God, the Bible? Are you thankful that Sunday after Sunday, you hear the Word of God being preached to you that will guide you to walk not to the path of wickedness, which ends is disaster, but to the path of righteousness, which is a life pleasing to God? Are you not thankful to God? Na sa gitna ng mundong ito na nababalot ng kadiliman, punong-puno ng lies and falsehood, we have the Word of God as our sure guide. Hindi tayo ililigaw, bagkus itutungo tayo sa matuwid na landas. Rejoice, brethren, you have the sure guide, the Word of God.
As J.C. Ryle said, happy is the man who possesses a Bible. Happier is he who reads it. Happiest of all is he who not only reads it, but obeys it, and makes it the rule of his faith and practice. Ngunit hindi lamang ang Bible ang kaparaanan na ginagamit ng Diyos para tayo ay lumakad sa matuwid na daan. Andyan din ang banal na Espiritu. Our divine shepherd guides us in the path of righteousness by the Holy Spirit. We are told in Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are the sons of God. And being led by what? According to the context, iwaksi ang kasalanan, the deeds of the body. Being led to do the will of God. Kung wala ang tulong ng banal na Espiritu sa ating buhay na magko-convict sa ating kasalanan, panigurado pipiliin natin ang daan ng kasalanan. The deeds of the flesh, yung immorality, yung adultery, yung sinful wrath, and every vile practices. Sinabi sa John 16:13, Jesus speaking to His disciples, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are come. Of course, this has direct application sa mga apostles ni Jesus during that time. But nonetheless, here we see yung gawa ng Espiritu sa believers. Anong ginagawa niya? He will guide us to the truth. Papakita niya sa atin ang katotohanan at ipapaunawa niya sa atin ang katotohanan. Makakasiguro tayo that He will not lead us to falsehood, but in truth and righteousness, along with the Word of God. He will never lead us into disobedience, to follow other gods, to worship idols, to take His name in vain, to dishonor the Lord's day, your parents, to murder, to commit adultery, to steal, to lie, or to cheat, etc. He will not lead us to disobedience. But He always lead us to the truth. Kailangan natin ng word of truth and the spirit of truth para maintindihan natin ang salita ng Diyos at mailapat sa ating buhay para hindi tayo mali-mali sa ating desisyon. Hindi natin tahakin ang kamalian at mapahamak. Brethren, in your journey and progress in sanctification, always ask the Sanctifier, the Holy Spirit, to help you and guide you continually. Now, dahil meron tayong salita ng Diyos at banal na Espiritu na ating gabay sa daan ng katuwiran, it is possible at maaari nating gawin na hindi tumungo sa daan ng kasamaan o sa path of unrighteousness. Dahil baka iniisip nyo, wala na tayong magagawa. Pasama ng pasama itong mundo. People compromise here and there. Sumabay na lang tayo sa masamang takbo ng sanlibutan ito. Tutal, uso naman yung pamali-maling desisyon sa buhay na hindi nagbibigay lugod sa Diyos. Mga kapatid, maaari tayo maging iba. Sa takbo ng masamang mundong ito, why? We have the Word of God. We have the Holy Spirit. Maaari tayong hindi sumabay sa mga taong tinatahak ang landas ng kamalian. Huwag kang mainggit sa mga kilala mong tinatahak ang landas ng kamalian. Gaano man sila ka-successful sa mundong ito. Gaano man sila kasagana materially sa buhay na ito. Dahil alam natin na yung landas na kanilang tinatahak, ang dulo niya ay kapahamakan. Sinasabi ng salita ng Diyos na ang dulo ng landas ng kamalian ay kapahamakan magpasawalang hanggan. Broad and easy is the way that leads to destruction.
But brethren, you can be different. As one who is walking in the path of righteousness by word and the Spirit. And lastly, its purpose. Ano ang layunin ng Diyos? Bakit niya tayo nililid? It says, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. And I would say, according sa ating text, na ang purpose ng Diyos, bakit niya tayo pinagkakalooban ng green pastures and quiet waters, why He restores our souls and leads us in the path of righteousness, bakit tayo pinapastol ng ating Diyos, ay ultimately para sa Kanyang pangalan at kaluwalhatian. The chief end of man is to glorify God, enjoy Him forever. Pinapahayag ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian sa pag-aalaga niya sa Kanyang mga tupa. Katulad ng sinabi ng Diyos sa Ezekiel 20 verse 9, nang pinaalam ng Diyos ang ginawa niya sa bayan ng Israel. Sinabi niya, "But I acted for the sake of my name, that it should not be profaned in the sight of the nations among whom they lived, in whose sight I made myself known to them in bringing them out of the land of Egypt. So I led them out of the land of Egypt and brought them into the wilderness." You see, yung pagliligtas ng Diyos at paglilid niya sa kanyang mga Israelites, ginawa ito para sa kapakanan ng kanyang pangalan. At ganun din hanggang sa ating panahon. Pinagkakalooban tayo ng Diyos ng kanyang pag-aalaga ng ating pangangailangan. Pinagkakalooban tayo ng Diyos. He leads us, He restores us, He provides for us, not primarily para sa ating kapakanan or para tayo ang maitanyag, tayo ang maiangat. Though it's true na ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay para makatanggap tayo ng benepisyo ng pagpapala ng Diyos. Ngunit ang pinakaugat, ang pinakapundasyon, bakit niya inaalagaan ang kanyang mga tao, bakit niya pine-preserve sila, ay para sa kanyang kaluwalhatian. For His glory and for His name's sake. As John Piper puts it, the deepest reason given for God's commitment to His people is His prior commitment to His own name. The rock-bottom foundation of our forgiveness and fearlessness and our joy is the commitment of God to His own great name. And so sa liwanag ng katotohanan na ito, na tayo mga tupa ng Diyos at Kanyang inaalagaan for His name's sake, let us bear in mind to do all things not to profane His name, but to bring glory and honor to His name. Dahil ito ang pinakarason bakit tayo niligtas ng Diyos at patuloy na inaalagaan ng Diyos for His name's sake. Kaya't sa buhay na ito bilang believer, let's not profane the reputation, the name of God by our lives. Dahil maaari na malapastangan ang pangalan ng Diyos sa ating buhay o maibigay sa Kanya ang mararapat na luwalhati. Alam nyo ba, ganyan ang nangyari kay David? Nang dahil sa kanyang kasalanan kay Bathsheba, sinabi sa 2 Samuel 12:14, "However, because by deed you have given because by this deed," yung kasalanan ni David, "you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. The child also is born to you shall surely die." Dahil sa pagsuway ni David, who is known, a man after God's own heart,
a child of God. He bears the name of Yahweh. Because of his sin, the name of the Lord ay nawalapastangan. You have given the enemies the occasion to profane my name. And if you would read the prophets like Ezekiel, Isaiah, Jeremiah, makikita nyo doon sa salita ng Diyos, again and again, against the Israelites, na dahil sa kanilang pagsuway at kasalanan, nilalapastangan nila ang pangalan ng Diyos. Maaari din yung mangyari sa ating buhay kung di tayo magiging maingat, na ma-profane natin ang pangalan ng Diyos dahil sa ating buhay. Lalo't na sa ating mga pagsuway. Anong sasabihin ng mundo kung makita nila na sinasabi nating mga Christians tayo, mga anak ng Diyos, dala-dala natin ang pangalan ng Diyos, pero ang nakikita sa atin ay walang paggalang, puro pagrereklamo, pagsuway sa ating gawa at bibig, paglakad sa maling landas. Ano sasabihin nila? Hindi lang tayo ang mapapahiya, kundi ang pangalan din ng Diyos ay namalalapastangan dahil sa ating mga pagsuway, na instead that the name of our God being praised by our good deeds, the name of our God is dishonored because of our wrong deeds. Be conscious, brethren. If you say you are a believer, dala-dala mo ang pangalan ng Diyos sa iyong buhay. But then, ang magandang balita para sa atin, dahil kumikilos ang Diyos sa ating buhay for His name's sake, there is a great encouragement for us. You know why? Because all God does, He does for His name's sake. Makakasiguro tayo na tatapusin ng Diyos ang Kanyang gawa sa atin. Dahil ang pangalan ng Diyos ang nakataya. Naalala niyo yung kinausap ni Moses ang Diyos sa Exodus 32 dahil gumawa ang Israelites ng golden calf. At ito ang ginawa nilang Diyosan nila. Nagalit ang Panginoon sa kanila. At nais nang puksain silang lahat. Pero nanalangin si Moses. At sinabi niya, Panginoon, anong sasabihin na lang ng mga Egyptians? With an evil intent, did you bring them out of Egypt? Niligtas mo sila at inilabas sa Egypt para patayin sa bundok na ito? And Moses appealed to God and told God to remember His covenant to His people, that He will bring them to the promised land. And God spared them because He is a covenant-keeping God at tinupad niya ang Kanyang pangako sa kanila. Makakasiguro tayo na dahil ginagawa ng Diyos ang lahat for His name's sake, He who began a good work in us will complete it. Dahil kung hindi tatapusin ng Diyos ang Kanyang ginawa sa atin, malalapastangan ng Kanyang pangalan. Pero dahil gumagawa ang Diyos sa ating buhay for His name's sake, to the praise of His glorious grace, sinabi sa Ephesians, hindi tayo bibiguin ng Diyos. He will continually lead us, His sheep, hanggang marating natin ang kaluwalhatian. At sa Diyos may bigay ang lahat ng pagpupuri. So in conclusion, here we see ang isang na namang dakilang pagpapala na nakamtan natin sa Diyos, sa ating Diyos na ating pastol. This is what the divine shepherd provides for His sheep. He leads us in the path of righteousness.
Hindi ba't marapat lamang na pasalamatan natin ng Diyos at ibigay sa Kanya ang lahat ng pagpupuri? Are you thankful that God leads you in the path of righteousness? When was the last time na pinasalamatan mo ang Diyos because He is leading you? Dahil kung hindi ang Diyos ang gumagabay sa atin, matagal na tayong nagdaos-dos sa kasalanan. Na ang dulo ay kapahamakan. Ngunit salamat sa Panginoon. Patuloy niya tayong ginagabayan sa pamamagitan ng Kanyang salita at banal na Espiritu para maibalik tayo sa tamang lakarin natin kung tayo ay naliligaw. Hindi laging tama ang nagiging desisyon natin sa buhay. At may pagkakataon sa buhay natin bilang mga tupa ng Diyos na lumalakad tayo sa hindi matuwid na daan. But God in His mercy and grace, at binabalik niya tayo sa daan ng katuwiran. Kung medyo naliligaw tayo ng landas, salamat sa Panginoon at binabalik niya tayo sa tama nating lakarin. I just remember yung ginawit natin kanina. But sinabi doon, lead me if I stray in sin, to choose the everlasting way. Marahil meron akong kinakausap dito ngayon, isa kang tupa ng Diyos. Mananampalataya, but you are tempted na lumayo sa path of righteousness. Sa kalooban ng Diyos. It may be that you haven't fully left the paths of righteousness, yet you are flirting with that danger. You are just beginning to wander for some reason. Marahil nakikita mo yung mga unbeliever mong kaibigan na ang saya-saya ng buhay nila kahit wala sila sa daan ng katuwiran. Seemingly they are prospering. Again, isang paalala sa atin, walang tunay na kasiyahan sa mga taong lumalakad sa kamalian. Dahil ang dulo nito ay kapahamakan, ang dulo nito ay kapighatian na pagsisisihan natin sa huli. Hingin mo ang tulong ng Diyos kung unti-unti ka nang lumalayo sa Kanyang kalooban. Kung merong panghihina sa paglakad mo sa daan ng katuwiran, pray just like our hymn says. Show us, Lord, the path of blessing when we trespass our way. Cast, O Lord, our sin behind thee and be with us day by day. Should we stray, O Lord, recall, work repentance when we fall. Panginoon, tulungan mo ako, madali akong maligaw. Malapit akong gumawa ng maling desisyon. Bigyan mo ko ng karunungan at gabay by your word and by the help of the Spirit upang piliin ko ang makakapaglugod sa iyo. Lead me to choose the proper path. And for you, my friends, kung ikaw ay hindi patunay nagtitiwala kay Jesus at hindi siya ang iyong pastol na gumagabay sa iyo, you are walking in the path of unrighteousness that leads to destruction. Or marahil iniisip mo, dahil hindi ka naman gumagawa ng matitinding kasamaan at gumagawa ka naman ng mabuti ay lumalakad ka sa katuwiran na patungo sa kaligtasan, sa langit. Sa panlabas, it seems you are walking in the path of righteousness. But my friends, that's not the way to salvation. Yung doing good righteous deeds. Walking in the path of righteousness is a fruit and the blessing of those who are true sheep of God. Kung nananatili kang hindi nagtitiwala kay Jesus para sa iyong kasalanan, you are not, para sa iyong kaligtasan, you are not in the path of righteousness. Whatever is not from faith is sin. At nananatili kang ligaw na hindi mo alam patungo ka na pala sa kapahamakan magpasawalang hanggan.
dahil wala kang gabay. Ngunit ngayon, maaari mong maging pastol si Jesus. Maaari mo siyang maging pastol. Nagagabay sa iyo sa landas ng katuwiran hanggang maabot mo ang kaluwalhatian ng langit. Kasama siya. Siya ang magiging gabay mo sa landas ng katuwiran. Maaari mong maranasan ang pagpapalang magabayan ng mabuting pastol kung isusuko mo ang iyong buhay, ang iyong sarili kay Jesus, at magsisi sa iyong mga kasalanan. Right now, my friends, ito ang araw ng kaligtasan. Pagtiwalaan mo si Jesus. Whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Let's pray. O Panginoong Diyos, sobra-sobrang pagpapala ang nakamtan namin sa inyo because we are your sheep and you are our shepherd. Truly, Panginoon, these blessings are great blessings that this world cannot give. Nothing compares, Panginoon, sa mga pagpapalang ito. O Diyos, help us to have a deep appreciation of our status in Christ Jesus. Help us to have a perpetual gratefulness in our hearts, knowing, Panginoon, that we are under the care of our Good Shepherd. We admit, Lord, we are prone to wander. We admit we are easily to take the wrong paths and decisions in life. Oh Lord, we desperately need your help and your guidance every single day. Dahil kung sa sarili lang namin, Panginoon, left to ourselves, we will always take the wrong paths. But thanks be to God. Thanks to your Son, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, our sanctifier, who leads us to the truth. In Christ's name.